Ako si Ludwig van Beethoven. Pogi ako, masipag ako, matalino ako. Yeah. Anak, magpiano ka dyan anak, ubugbugin kita. Sige. Aray ko, ang sakit. Nagre-reklamo ka pa anak? Lasinggero ka. One eternity later. Hoy Ludwig, nalathala na ang mga variations mo. Isa kang henyo. Yay! Later. Nandito ako sa Vienna upang makita ko si Wolfgang Amadeus Mozart. Ang mga pangyayaring ito ay hindi pa nakumpirma ng mga historians pero may posibilidad na nangyari talaga ito. Sino ka? Ako si Ludwig van Beethoven, galing ako sa Bonn. Sige nga, ipakita mo sa akin ang kakayahan mo at huwag mong sayangin ng oras ko. Sige. 1 hour later. Aking mga kaibigan, tingnan ninyo ang batang ito. Magiging sikat din siya balang araw. Kailangan ko nang umuwi. May sakit si nanay. Patay na ang mama ni Beethoven. Naku, siya lang ang nagmamahal sa akin. Ako pala anak. Dude, bugbugin mo nga ako kahit may kaunting mali ako sa piano. Taong 17, 72. Herr Ludwig, kamusta? Okay lang, ito na ang bahay ko. Tama, maganda dito sa Vienna. Sige, dahil ikaw ang guro ko, dapat magaling ka. Dapat hindi ka madaling magalit o baka maging katulad ka ng ama mo. Hindi ako madaling magalit. Ay, patay naman pala ang ama mo. Bago lang. Panahimik ka, guro. Galit ka kasi binatikos ko ang fiyog and trio mo. Ayusin mo nga ang mga musika mo. Hala, ako natutunan galing sa'yo, Joe. Ay oo, hindi ko dadalawin ang libing ng ama ko. Ang tigas ng ulo mo. Baka hindi ka magkaroon ng fans. Tingnan ninyo ito mga dalaga. Haha. Wow! Ang galing! Wow! Bakit maingay ang tenga ko? May nakain ba ako? Hindi ko masyadong marinig ang Robin. Ibig sabihin nito, nagiging bingi na ako. Sabi ni Doc sa akin na ito lang daw ang solusyon. Lagyan ko lang ito ng mantika. Pero lalong nabibingi si Beethoven. Paano na ang kanyang musika? May pag-asa pa ba ito? Sa taong 18, 02, malapit na nagpakamatay si Ludwig van Beethoven kasi hindi na siya makarinig na maayos at isinulat niya ang mga nararamdaman niya. Ibigay niya sana ito sa mga kapatid niya pero sabi din niya na dahil sa musika niya, hindi na lang niya itutuloy ang kanyang planong patayin ang sarili niya. At dahil dyan, naging masipag na musikero si Beethoven. Marami siyang ginawang musika, ang Eroica Symphony, ang Fate Symphony, Pathetic Sonata, For Elise at Moonlight Sonata. Ito ang kanyang Fate Symphony. Taong 1815, namatay si Caspar, kapatid ni Ludwig van Beethoven. Ito si Carl, anak ni Caspar at pamangkin ni Ludwig. Sino na ang magbantay sa akin? Ako at si Tito Ludwig mo, anak. Hooray! Hindi pwede. Ako lang dapat ang magbantay sa kanya. Kaya kong basahin ang mga labi ninyo. Hay! Anak ko yan. Tapos hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Bingi. Mommy, takot ako sa kanya. Creepy siya. Hindi ako malupit. Hindi katulad ni tatay. Ludwig, bakit mo sinabi na hindi maayos na ina si Johanna van Beethoven? Ano ang depensa mo? Kasi isa siyang kalapating mababa ang lipad at siya'y naglustay.
At paano mo alagaan ang anak mo kapag inakusahan mo ang iyong maid na siya ang nagnakaw sa iyong mahal na kwintas gawa sa perlas na benta mo? Tama, naalala ko yun. Niloko niya tayong lahat noon. Sabi niya ang maid niya ang nagnakaw sa kwintas. Yun pala itinago niya ang kwintas sa bulsa niya at ibininta niya ang ibang bahagi sa isang lalaki. Tapos ang kwintas na yun ay joint property. Hindi niya binigay ang pera sa original na may-ari ng kwintas. Kaya sabi niya ninakaw daw ng maid niya. 4 years later. Magpakabait ka anak. Hindi ako magaling na magulang. Kamusta Carl? Ako lang papa mo. Kaya ikaw ang anak ko. Ho 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 ho. Grabe, nakakatakot si Tito Ludwig. Palagi siyang tumitingin sa akin kapag may kausap ako na babae o kapag may bilhin akong bagay na gustong gusto ko. Gusto ko maging sundalo pero ayaw niya. Barilin ko na lang sarili ko. Huwag! Buhay pa ako, Tito. Ginamot ako ng doktor. Pero hindi na kita gusto. Hemp! Punong-puno na ako ng stress. Bingi na talaga ako. Namatay dahil sa sakit sa atay si Beethoven. Gusto ng ama niya na siya'y maging sunod na Mozart. Pero sa totoo lang, mas magaling pa siya kaysa kay Mozart.